morning po. Welcome back po muli dito sa ating channel. Miraculous tamo ngayon eh. Miraculous po tayo ngayon. December, ang tangin na? 18. December 18. Ano na lang, 7 days to go. Or isang linggo na lang. Pasko na. Kape muna tayo mga boss. Sarap talaga ng kape pagka umaga. Kahapon nagpagawa po ako ng lona dito. Lona. Para hindi natin masasabi pagka dumating yung okasyon baka biglang umulan. So pagka kasi inano nila to sa dibu, tawag dito, i-decorate nila. So baka biglang umulan masira po yung yung decoration nila. Kaya nagpagawa na ako ng lona dito. Ang sukat pa lang ng pinagawa ko sa 20 by 30. 20 feet by 30 feet po yan. Ayan. Para para sigurado na. Ayan. Tapos dadagdagan ko pa yung mga niya dito sa taas para matibay yung lona. Marami naman po akong doon na tubo lalagay dyan. Para sigurado. Tapos dito marami pong nagsuggest dito. Yung mga nabasa ako sa comment section, may nag-comment na pinturaan ko muna ng kulay blue. Tama po, dyan din po talaga yung balak ko. Pinturaan ko ng kulay blue bago ko lagyan ng koi fish. Tapos gusto ko sana bago ko lagyan ng koi fish to, maglalagay muna ako ng filtration system doon sa gawiron para siyang waterfalls. Yan. Tapos dito rin, yan, kailangan po talaga to mga boss, may railing to para meron siyang gabay para sa safety purposes. Hindi natin masasabi syempre, baka may madulas dito, so magdire-diretso po siya dyan sa sa ilalim. Delikado lalo na yung mga hagdan pa naman, kanto. Tama po kayo. Ano po natin yung mga suggestion nyo. Gagawin natin yan. Meron pa naman ako mga tira-tirang doon, bakal doon. So titingin ako nung pwedeng ilagay dito. Ayan na diba? Tapos nilagay ng misis dito yung aking yung aking table, office table. Para dito yung aking mga pagka gagawin ko yung ating mga paperworks dito. Ayan. Tapos balak ako din po dito pala lalagyan talaga po ng to, aircon. Kaya lang ang problema, yung kuryente po rito hindi siya ganun ka-stable or mahina ang kuryente. Doon lang po kasi sa bahay, pagka nagsabay-sabay umandar yung aircon, yung Jetmatic, nag-aano na yung kuryente, kumukurap-kurap na yung mga ilaw. So kailangan pong dito, kailangan talaga ng mag-request ng dito ng transformer. Pagka nilagay ko pa yung aircon dito, for example, nilagay ko dito yung aircon, nagkasabay-sabay yung yung kuryente, yung paggamit. Sumabay yung aircon dun sa kwarto, sumabay yung water heater, sumabay yung Jetmatic, tapos sumabay pa yung sa Jetmatic dito na submersible. Tapos nagsabay-sabay lahat yung mga appliances. Possible na mag-overload or mag-trip yung dito, yung transformer na nandun. So meron po kasi akong aircon dun sa kabilang bahay na hindi naman masyadong ginagamit. Balak ko sanang ilagay dito, kaya lang yun ang inaalala ko, yung kuryente. Parang hindi kakayanin. 2 horsepower po yun, yung aircon doon. Kayang-kaya to. Tingnan natin kung magre-request siguro itong mga tabing bahay, o kung hindi naman, mag-canvas tayo, magkano yung pagkabit ng transformer. Alam ko na mahal po yung transformer na yun, nasa 100k, mahigit yata yun.
kailangan po talaga ng transformer dito. Dahil yung kawad ng kuryente namin simula dito hanggang doon sa may ano pa, malayo po yung ano, tinakbuhan niya. Hanggang doon sa may kanto pa doon. Yung tinakbo nung kawad papunta rito. Kaya ganun kahina. Pinaano ko yung ano, yung PPR. Titabunan ko para hindi narasagasaan. Tsaka pagka mainit, dahil nandito yan, mainit din yung tubig doon. Meron nga ako naging bisita rito, kala niya may heater yung tubig doon. Dahil mainit din yung ano, tubig. Ayun. Mamaya kukunin ko po yung ano, yung lona. Pinagawa ko siya kapon, sabi ni ano, ay nagpagawa pala ako dito mga boss, dito sa Francis Maglolona. Francis Maglolona po yung pangalan ng kanilang shop dito sa may papunta San Simon. Kung namadaan kayo ng NLEX papuntang San Simon, makikita nyo po sa highway yung kanyang karatula doon or signboard na Francis, hindi po Maglolona, Francis Maglolona. Mamaya kukunin ko. Ngayong araw pala hindi ako alis. Gagawa rin ako dito para matapos ko na rin po itong ginawa ko kagabi. Yan o. Ito yun o. Ito yun na siya. So ito na lang yung ano, lalagay dito, yung siding dito, saka yun dito, saka yung ano niya, box flash. Bago yun, kunin ko muna yung lona para dire-diretso na tayong gumawa, hindi na tayo may istorbo. Kape muna tayo, kape. So tara mga boss, kunin ko na muna yung ano, yung lona, para pagka mamaya gumawa tayo is dire-diretso na. Tsaka pala ako bibili ng ano, talim nung pantabas ng tiles para ma-continue ko na rin. Ayan o, Francis Maglolona. Kita niyo po dito sa highway yung kanyang karatula. Ayan, Francis Maglolona. Tapos pagdating dun sa may dulo dun, liliko tayo ng right. Nag-ano po sila, nag-customize sila ng tarapal o lona. Kung nagpapagawa kayo ng tent, yung collapsible, pwede po kayo magpagawa ng lona dito yung matibay. Nasa inyo na po kung anong gusto nyong kapal. Meron po silang makapal. Yung ano yata yung magandang klase, yung Maruyama. Yung pinagawa ko hindi naman ganong kakapal, ano lang, sakto lang, hindi naman siya manipis. 20 by 30 ang sukat niya. Nasa ano yun, kung sa meters, nasa 6 meters by 9 meters. Halos nasa 54 square meter ang sakop nun. Tama-tama dun sa ano yun, sa stage, para dumating man yung okasyon, kung umulan man, so safety na. Dito tayo, ayan, Francis Maglolona this way. Tapos doon na sa ilalim ng akasya, sa may akasya yung kanyang shop. Ayan, okay na, nakuha ko na yung lona. Ano siya, 20 by 30, malaki po siya. Customize, kaya kailangan customize. Wala pa nabibili ng yari na ganong kalaki. Pila ko.
customize ko. Let's go. Tingin tayo ng ano. Tingin ako ng PVC panel. Punta tayo kay Boss Rodel Bundal yan, para dun sa ceiling nung project ni Mrs. dun sa ano, extension, para may ready ko na rin. Let's go. Okay na. Ay mga boss, nakabili na ako ng PVC panel dito kay Boss Rodel RM Bundal yan. Ayan. Kung gusto niyo po magpunta rito, search niyo lang sa map, RM Bundal yan. Marami pong mga lumilitaw na ano ngayon na bilihan ng PVC panel or mga PVC panel na ano, magtitinda, pero mas gusto ko pa rin dito kay Boss Rodel dahil quality yung kanyang PVC panel, patibay. Hindi katulad ng mga mura nga, pero ano naman tawag dito, hindi ganun quality. Okay, Boss Rodel quality. Dito naman tayo kay Boss RB Ramos naman. RBR, parang RBB, Reds Vlog Builders, RB Ramos. Ayan, dito lang, malapit lang dito sa RB Ramos mga boss, yung ano, yung shop ni Boss Rodel. Si Boss Mako, shout out. Okay, ito na yung ilaw dun po sa ano, project ni Mrs. Para naka-ready na lahat. Ayan, okay na tayo dito. Balik na tayo. Nandito na tayo. Time check. Alas 2 na. Naubos yung oras ko. Nagka-problema pa. Ito pong grinder. Naubusan ng carbon brush. Tumingin pa ako dito sa ano, sa bayan. Buti na lang may nakita ako. Ayan. Carbon brush. Sa nilakad lang natin, naubos yung oras ko. Ayan. Galing po ako sa bayan. Bumili na rin ako ng merienda. Ay, nailagay na pala nila. Ito na yung ano, uling. Alright. Tapos yung fiction. Ayan, nailipat na po yun ni Poy Poy yung ano. Yung ano pala, habang wala tayo kanina, yung bintana. Sinasarado nila to. Nagtanggalan. Tara, mag-ready lang ako para magawa ko na yung ano ito, para matabas ko na. Sigurado po mga boss, gagabi na naman ako for sure nito. Gagabi na naman tayo nito. Meron tayong bisita.
Ayun no, sino kaya to? Ay, sir! Bago ka pala nagsisimula kay Jimmy. Ay, opo. Nanonood na ako nung nasa Qatar pa ako. Ano ang pangalan niyo, sir? Ay, medyo Ray. Kings, ako po yung Kings Good Heart. Oo. Lagi ko nababasa sa comment section yun eh. Nung nagsisimula ka pa lang, si Jimmy ang unang pinanood ko bago kita pinanood. Kasi nung gumagawa siya na binablog niya yung ayun bahay niya. cellphone ko, pwede ba akong magpaano sila para maipakita ko sa misis ko. Pasok muna po kayo, maganda muna tayo. Drive ko lang sila eh. Nadaan lang po kayo. Ay, nakakita ko, sabi ko, eto ata yung bahay ni Reggie sa yung may farm ah. Opo. Ito yung RJ builder. So yung gumagawa ng mahusay gumawa ng ano to, yung bahay. Yung tao na. Hindi mo muna po yung pumasok. Para Sir, merienda. lang, minamaneho ko lang sila. Dito tayo sir para makita ng misis ko pag ano. Hello, kasama ko si Boss Reggie. Ayan si Sir Ray. Idol builder. Sorry, subscriber po natin. Napadaan lang po sila. Madaan, nakita ko lang yung ano, napagmasdan ko yung gate. Nakilala ko, sabi ko, ito pala yung farm. Kasi ito raw palang may-ari nito. Kapatid nung boss ko dito. Galing po ka dito? Oo, galing kami dito sa kanila pala to. Tapos ibinenta. So, yun. Sabi ko, nakilala ko tong gate. Ito. Kasi nung ginagawa mo to, dati-dati, bakod lang Bakod lang po yan. Nung dinemo ko ang pang to, diba? Kaya sabi ko, ay, ito kako ata yung bakod ni Boss Reggie. Sabi ko, ito yung gate. Kaya sabi ko, sumisigaw ako, Boss Reggie, sabi ko. Sige po, tuloy na po ako. Kuya Ray, no? Opo. Salamat po. Thank you sa pagbisita. Sige po. Yan, para silang pinuntahan dito. Dito lang, no, napadaan si Kuya Ray. So, subscriber natin, nasa Qatar pa daw siya, nanonood sa atin. Kuya, ingat po, ingat. Kinat ko muna lahat. Ito na po yung mga siding. Napaka-delikado pong hikat nito. Hindi rin yung haba niya. Halos nasa ano na siya, 2.5 inches. Kaya hindi ka marunong mag-cut nito, for sure ano po yan, puputol po yung isa. Nakakat na lahat, so maglalagay ko na lang mamaya. Meron pa akong kakat. Ito naman sa ano niya, sa papa. Bago pala umuwi itong mga to, i-testing muna namin yung loan ng nabili ko kanina. Check it again. Tsaka babata na ulit ito. Baba muna yung ano, PVC panel na binili ko kanina yun. Kaya mo lagyan niyo, kinukubo kaya patong yung lagyan eh. Ayan. Ayan na siya. Tapos meron pa tayong lalagay dito sa wall para magka-design naman siya. Hindi siya mukha siyang ano, mukha siyang bodega. Ayaw po kasi pala ganang bintahan ni Mrs. na doon dahil maraming ilalagay doon para may space. Abaan nyo muna yan. Tapos testingin natin yung lona. Ayun yung lona.
7.5 ang pagawa dito, 7,500. Ang laki niya. Ay, mabigat din pala. Ayan siya. Sobra lang po ng konti. Sa 30 feet. 30 feet yan hanggang doon. Agyo tayo kaya ini. Babae iya. Boss. Na? Look tayo pa, boss. Tayo isang family pa po kami ay kalat. Hindi na. Loche pa. Saan natin lagay pagka marami tayo? Hindi ba ba sa pata na yun, boss? Hindi natin kaya yan. Mahirapan tayo. Loche pa. Loche muna. Saan natin lagay? Sige. Loche muna. Hindi natin kaya. Tatlo lang tayo. Mabigat. Saan namin lagay pagka marami kami? Kaya karagol may lukot na eh. Latingin mo. Medyo mabigat siya. Tatlo lang po kami. Maganda yung marami. Tsaka na pagka ano. Oh, siyelbo kami. Dalubong mo eh. Kulay white siya. White. Leleya pa. Tabi niyo muna. Lagyan niyo dun sa loob. Ano, bigat-bigat niya. Tatlo lang tayo. Hindi namin kakayanin. Saka na pagka marami. Nalagay na yan dito. Sakto-sakto po dito yan. Yung isang pyesa na to is 6 meters or 20 feet. So buo po ito. Hanggang dito po yan. Hanggang doon. Sakto na siya. Para pagka naayusin po kasi nila to, maglalagay sila ng mga design dyan. So naninigurado na ako baka biglang umulan pagdating nung event or nung okasyon. So sa uli ang pagsisisi para naman masiyan po yung bata, yung aking anak na magdidibo. Once in a lifetime lang sa isang sa isang batang babae. Ganap na siyang dalaga. Para unforgettable yung kanyang pagdibo. Dapat maganda. Hindi niya makakalimutan sa ng buhay niya. Kambing, tumaba na. May taba niyo. Para manok, boss. Wow, pakainin niyo manok Loloboy. Ayun pala si Loloboy pala mga boss. Wala siya, mayroon siyang nag-derby. Yung bigay ni Tatay Florito na manok. Dinerby po nila dito sa San Isidro Nueva Ecija sa JF Cockpit Arena sa San Isidro. Sana mag-champion. 3-cock derby po yun. Balitaan ko po kayo kung ano mangyari dun sa sa derby. Baka ano pa yun, mamaya pa sila uuwi. Ayan. Pahinga muna ako, tapos pagpatuloy natin ulit yung paggawa din.
nakatapos din siya. Ayan na po siya. Bukas, linis-linis lang bukas. Ayan, hindi ko pa nabutasan dito gawa ng basa pa po ito. Baka malaglag pagka pinutas ko ito, mag-vibrate, malaglag pa itong siding. Ayan. Wow. Dito hindi ko siya nilagyan dahil meron po akong lalagay dito. Dito sa kanyang pinaka tapat nitong kanyang pinaka brake pass knock. Ganda na. Yes. Linis na lang bukas, tapos i-grout na lang po kanyang kanto. Kung nababasahan ko sana ng maaga, baka nabutasan ko pa yun. Anong oras na po kasi ako nag-upisa, halos alas 3 na ng hapon sa mga inasikaso ko, sa mga binili ko kanina. Nabili ko na rin yung PVC panel dito, nakapag-framing sila. Tapos nalipat yung bintana, nalagay na yung bintana rito. So sinisa lang tayo. Flash. Sakto lang po yung tiles. Ganda na. Tapos yung cabinet dito sa ilalim. Tapos yung partition dito sa ilalim din. Para lagyan ko ng fluted panel dito sa ilalim dito. Sa ilalim din. Nalagyan ko ng division doon. 1 foot hanggang dito. Hanggang doon. Para sinusok yung upuan. Sakto pa. Boss, linis-linis muna ako. Ayan. Ginabi na naman tayo. Time check alas 9 na. Alas 9:15. Parang kagabi rin. So, ayan. Linis muna. Bago tayo mag-edit pa. Okay.